malakas, matapang, mahusay sa pakikidigma. Yan ang ilan sa katangian ni Haring Nebukadnezar. Pero sa kabila ng lahat, siya ay pinaranas ng Panginoon kung sino ang tunay na dakila. Kaya halina't samahan niyo ako at ating kilalanin ang hari na nagiging hayop. Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa aking channel. Ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa paghahari ni King Nebukadnezar, ang hari ng Babylonia na kalaunay pinababa ng Panginoon dahil sa kanyang ugaling mapagmataas. Sa di niya pagkilala sa tunay na Diyos na nagbigay sa kanya ng kanyang mga nakamit na tagumpay. Ang paghahari ni King Nebukadnezar ay nasusulat sa ilang aklat ng Biblia. Ang ilan dito ay sa aklat ng Pangalawang Hari at sa aklat ng Daniel. Si King Nebukadnezar ay isinilang noong 634 BC at itinanghal na hari mula nung namatay ang kanyang ama na si King Nabopolassar noong 605 BC. At mula noon, siya ay sumunod na naging hari. Ayon sa kasaysayan, si King Nebukadnezar ang nagtayo ng isa sa 7 wonders of ancient world, ang Hanging Gardens of Babylon. Marami siyang ginanap na digmaan sa ilang bansa ng silangan na kanyang naipanalo. Ang mga iyon ay ayon na din sa kalooban ng Panginoon. Ang mas tumatak sa kanya at mababasa din natin sa aklat ng Daniel ay nang lusubin niya ng ilang beses ang Jerusalem sa panahon ng paghari ni King Jehoiakim, sa panahon ni King Jehoiachin at sa panahon ni King Zedekiah. Nang mga panahong iyon, si King Nebukadnezar ang may mas malakas na puwersa na nilipol niya ang kaharian ng Jerusalem, kinubkob, sinunog ang templo ng Jerusalem at tinangay ang mga kagamitan at kayamanan. At ang buong Jerusalem ay dinala niya sa kanyang bayan, ang Babylonia. Kasama na sa kanilang binihag ay sina Daniel na tinawag na Belteshazzar, si Ananias na tinawag na Shadrach, si Misael na tinawag na Meshach, at si Azarias na tinawag na Abednego. Sila ang ginamit ng Panginoon upang si King Nebukadnezar ay makakilala sa totoong Diyos na sinasamba nila. Hanggang sa dumating ang mga panahong iyon, ng ikalawang taon ng paghari ni King Nebukadnezar, ay nanaginip siya ng mga panaginip at ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya ay napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayoy, ipinatawag ng hari ang mga mahiko at ang mga engkantador at ang mga manghula at ang mga kaldiyo upang saysayin sa hari ang kanyang mga panaginip. Ngunit ang mga ito ay di nakapagbigay ng paliwanag o interpretasyon sa hari tungkol sa kanyang panaginip. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit at nag-utos na lipulin ang lahat ng pantas na tao sa Babylonia. Sa gayoy, itinanyag ang pasya at mga pantas na tao ay papatayin. At hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. Ngunit ang mga ito ay di pinayagan ng Panginoon na mangyari dahil ginamit si Daniel upang magpapaaninaw sa hari tungkol sa kanyang panaginip at ang kahulugan nito. Kaya't pinasok ni Daniel si Arioch na siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya ay naparoon at nagsabi sa kanya ng ganito, "Huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari, at aking ipaaaninaw sa hari ang kahulugan." Nang magkagayoy, dinalang madali ni Arioch si Daniel sa harap ng hari, at nagsabing ganito sa kanya, "Ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng nabihag sa Juda, na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan." Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel, na ang pangalan ay Belteshazzar, "Maipaaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon?" Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, "Ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikop o ng mga manghuhula man. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim,
at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nebukadnezar kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Tungkol sa iyo, O Hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan, kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin, nang dahil sa anumang karunungan na tinamo kong higit kaysa sinumang buhay, kundi upang maipaaaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong malaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, O Hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakilangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal, ang isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan, sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy, ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa magiikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay nagiging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip at aming saysayin ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. Ikaw, O Hari, ay hari ng mga hari, na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan at ng kalakasan at ng kaluwalhatian, at alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid, ay binigay sa iyong kamay at pinapagpuno ka sa kanilang lahat. Ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na bababa sa iyo, at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakakadurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto, nang magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon yaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal, ng isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi ay matibay at isang bahagi ay marupok. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga hari yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya ay iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat ng kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin. At ang panaginip ay tunay, at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Nang magkagayoy, ang haring Nebukadnezar ay nagpatirapa at sumamba kay Daniel, at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel at nagsabi, "Sa katotohanan, ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos,
at Panginoon ng mga hari, at tagapaghayag ng mga lihim. Yamang ikaw ay nakapagpahayag ng lihim na ito. Nang magkagayoy, pinadakila ng hari si Daniel, at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob, at pinapagpuno siya sa buong lalawigan ng Babylonia, at pinapaging pangulo ng mga tagapamahala sa lahat na pantas sa Babylonia. At si Daniel ay humiling sa hari, at kanyang inihalal si Shadrach, si Meshach, at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babylonia. Ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari. Ngunit sa kabila ng pinakita ni Daniel sa kanya na kung gaano kamakapangyarihan ng Diyos at kung gaano ginamit si Daniel ng Panginoon na sinasamba niya, si King Nebuchadnezzar ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay 60 siko at ang luwang niya ay 6 na siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia, upang ang lahat ng bayan, mga bansa at mga wika ay magpatirapa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nebuchadnezzar na hari. At sino man na hindi magpatirapa at sumamba sa oras na yaon ay ihahagis sa gitna ng mabangis na hurnong nagniningas. Ang lahat ay nagsisamba, maliban sa 3 na mga kaibigan ni Daniel na sina Meshach, Shadrach at Abednego, dahil alam nila na sila ay may tunay na Diyos na kanilang sinasamba. Nang malaman ni Haring Nebuchadnezzar na sila ay di nagsisamba sa kanyang ipinagawang larawang ginto, siya ay labis na nagalit sa kanila at siya ay nag-utos na silang 3, si Meshach, Shadrach at Abednego, ay ihagis sa nagniningas na horno. At sila ay inihagis sa horno. Habang ang 3 ay nasa horno, si King Nebuchadnezzar ay nagtaka at tumindig na madali. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, "Di baga ang ating inihagis ay 3 gapos na lalaki sa gitna ng apoy?" Sila ay nagsisagot at nagsasabi sa hari, "Totoo, o hari." Siya ay sumagot at nagsabi, "Narito, aking nakikita ay 4 na lalaki na hindi gapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila ay walang paso at ang anyo ng ika-4 ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos." Nang magkagayoy, lumapit si King Nebuchadnezzar sa bunganga ng mabangis na hurnong nagniningas. Siya ay nagsalita at nagsabi, "Shadrach, Meshach at Abednego, kayong pangalingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo'y magsilabas at magsiparito." Nang magkagayoy, si Shadrach, si Meshach at si Abednego ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan, at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito, na ang apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga buhok man ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nag-amoy-apoy man sila. Si King Nebuchadnezzar ay nagsalita at nagsabi, "Purihin ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego, na nagsugo ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod, na nagsisitiwala sa kanya, at binago ang salita ng hari, at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila'y hindi maglingkod ni sumamba sa kanino mang Diyos, liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasya ako na bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego. Pagpuputol-putulin at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makakapagligtas ng ganitong paraan." Nang magkagayoy, pinaginhawa ng hari si Shadrach, si Meshach at si Abednego sa lalawigan ng Babylonia. At nangyari ang pangalawang panaginip ni King Nebuchadnezzar. At tulad ng unang panaginip, walang nakakapaaninaw sa kanyang panaginip maliban kay Daniel. Ito ang kanyang sinabi, "Ngunit sa kahuli-hulihay dumating sa harap ko si Daniel, na ang pangalay Belshazzar, ayon sa pangalan ng aking Diyos, at siyang kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na Diyos, at aking isinaysay ang panaginip sa harap niya na aking sinasabi, O Belshazzar, na pangulo ng mga mahiko, sapagkat talastas ko na ang espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasa iyo,
at walang lihim na bumabagabag sa iyo. Isaysay mo sa akin ang mga pangitain ng aking panaginip na aking nakita at ang kahulugan niyaon. Ganito ang mga pangitain ng aking ulo. Sa aking higaan, ako'y tumitingin at narito ang isang punong kahoy sa gitna ng lupa at ang taas niya ay di kawasa. Ang punong kahoy ay lumaki at tumibay at ang taas niya ay umaabot hanggang sa langit at ang tanaw niyaon hanggang sa wakas ng buong lupa. Ang mga dahon niya ay magaganda at ang bunga niya ay marami at pagkain sa lahat. Ang mga hayop sa parang ay may lihim sa ilalim niyaon at ang mga ibon sa himpapawid ay nagsisitahan sa mga sanga niyaon at ang lahat na laman ay nangabubusog doon. May nakita ako sa mga pangitain ng aking ulo sa aking higaan at narito, isang bantay at isang banal ay bumaba mula sa langit. Siya ay sumigaw ng malakas at nagsabi ng ganito, "Ibuwal ang kahoy at putulin ang mga sanga niyan, lagasin ang mga dahon niyan at isang bulat ang mga bunga niyan. Paalisin ang mga hayop sa ilalim niyan at ang mga ibon sa mga sanga niyan. Gayunmay, inyong iwan ang tuod ng kanyang maugat sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa damo sa lupa. Bayaang ang kanyang puso na pusong tao ay mapalitan at ang puso ng hayop ay mabigay sa kanya at mangyaring makapito sa kanya. Ang hatol ay sa pamamagitan ng pasya ng mga bantay at ang utos ay sa pamamagitan ng salita ng mga banal, upang makilala ng mga may buhay na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin at itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao. At ito ang sabi ni Nebukadnezar, "Akong si Nebukadnezar na hari ay nakakita ng panaginip na ito, at ikaw, O Beltsasar, ipahayag ang kahulugan, sapagkat lahat na pantas sa aking kaharian ay hindi makapagpapaaninaw sa akin ng kahulugan, ngunit maipaaaninaw mo, sapagkat ang espiritu ng mga banal na Diyos ay sumasayo." Nang magkagayoy, si Daniel na ang pangalan Beltsasar, natigilang sandali at binagabag sa kanya ng kanyang mga pag-iisip. Ang hari ay sumagot at nagsabi, "Beltsasar, huwag kang bagabagin ng panaginip o ng kahulugan." Si Beltsasar ay sumagot at nagsabi, "Panginoon ko, ang panaginip ay mangyari nawa sa napupuot sa iyo, at ang kahulugan niya ay mangyari nawa sa iyong mga kaaway. Ang punong kahoy na iyong nakita na tumutubo at tumitibay na ang taas ay umaabot sa langit, at ang tanaw niya ay sa buong lupa, na ang mga dahon magaganda at ang bunga niya ay marami, at pagkain sa lahat, na ang lilim ay tinatahanan ng mga hayop sa parang, at ang kanyang mga sanga ay dinadapuan ng mga ibon sa himpapawid, ay ikaw, O Hari, na lumalaki at nagiging malakas, sapagkat ang iyong kadakilaan ay lumaki at umaabot hanggang sa langit, at ang iyong kapangyarihan ay hanggang sa wakas ng lupa." At yamang nakita ng hari ang isang bantay at isang banal na bumababa mula sa langit at nagsasabi, "Ibuwal ninyo ang punong kahoy at inyong lipulin. Gayunmay, itira ninyo ang tuod ng maugat niyaon sa lupa na magkatali ng bakal at tanso sa murang damo sa parang, at bayaang mabasa siya ng hamog ng langit at makasalo siya ng mga hayop sa parang hanggang sa mangyari sa kanya na makapito. Ito ang kahulugan, O Hari, at siyang pasya ng kataas-taasan na sumapit sa aking Panginoon na Hari, na ikaw ay mahihiwalay sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang, at ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka, at mababasa ka ng hamog ng langit, at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong maalaman
na ang kataas-taasan ay nagpupunok sa kaharian ng mga tao at nagbibigay niyaon sa kanino mang ibigin niya. At yamang kanilang iniutos na iwan ang tuod ng maugat ng kahoy, ang iyong kaharian ay tunay na magiging sa iyo pagkatapos na iyong maalaman na ang mga langit ay nagpupuno. Kaya't Hari, tanggapin mo ang aking payo at lansagin mo ng katuwiran ang iyong mga kasalanan at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan, baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Lahat ng ito'y sumapit sa Haring Nebukadnezar. Sa katapusan ng 12 buwan ay lumalakad siya sa palasyo ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, "Hindi baga ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo na pinakatahanang hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan?" Samantalang ang salita ay nasa bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggagaling sa langit na nagsasabi, "O Haring Nebukadnezar, sa iyo'y sinalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo, at ikaw ay palalayasin sa mga tao, at ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo na gaya ng mga baka, at makapitong mangyayari sa iyo, hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay sa kanino mang kanilang ibigin. Nang oras din yaon ay natupad ang bagay kay King Nebukadnezar, at siya'y pinalayas sa mga tao, at kumain ng damo na gaya ng mga baka. At ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa ang kanyang buhok ay lumagong parang balahibo ng mga agila, at ang kanyang mga kuko ay parang mga kuko ng mga ibon. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nebukadnezar ay nagtaas ng aking mga mata sa langit, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan, at aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sasalit-saling lahi, at ang lahat na mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit, at sa mga mananahan sa lupa, at walang makakahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, "Anong ginagawa mo?" Sa oras din iyon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nanagdag sa akin. Ngayoy akong si Nebukadnezar ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit, sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan at ang kanyang mga daan ay kahatulan, at yaong nagsisilakat sa kapalaluan ay kanyang mapapababa.